kasamang palad, yung pang-apat kong anak, nagkaroon siya ng pneumonia, complicated siya. 2 months siya sa ICU. Excuse me. Hindi ko yung pwedeng alala. Isa ko pa ganay na tunganay kami ang mga nidamag. Karagalan. Ino to, paganay ron nangana na basa kami kata na milenyo. Nami karagalan nakapka ko ang araw-araw kuda iman to na api abon sa puwata na ibutad sa nami ako ang motor. Kaya nga napatwi nami kapi-api kapaka ruang namin na diri sunjaywi. Ikatlo cycle na isgi na ni Mala amin yung bupian. Mana pus harvest. Ino to, iman to na apeda karabongan na makapembesok ka, makapting ka. Ana torto. Ana tortor na torturang nga diri sudna di kadi mater. Mia kalala. Miniubo per kami ang na pamana. Ang pangalan ng aming siyaki ay Bansayan Siyaki. Kami ay sa grupo 25 members po. Dati po kasi yung mga beneficiary, malayo po yung pinupuntahan nila para bumili ng kanilang pang-araw-araw. So, nung napatayo itong Shaki na ito, malaking tulong yun sa maliliit na pamilya, walang trabaho, pwede magtrabaho dito. So, kahit konti lang, naibibigay namin yung mga sweldo na kaunti. Ito pong trabaho, siyempre, hindi mo nag-aral, magsasaka lang, tumutulong sa mga magulang ko sa pagsasaka, sa pagtanim ng palay, sa pag-garden, sa mga lahat ng trabaho sa amin, tumutulong ako doon. Ang nabago sa aking sarili, sa aking pagsali ko sa SGPPA, ito lang yung nawala yung hiya ko, marunong ako may kasalamuha sa ibang tao. Kasi noon, sa bahay lang ako, sa bukid lang, tumutulong lang. Pag nakita akong tao, naiingit lang. Pero ngayon, hindi na ako naiingit. Marunong na ako may kasalamuha, maging confident ako sa sarili ko, dati hindi na. Ang kurso ko ay 50 fish processing po. Matapos ako yung sala sa Mars. Buhay ko po noong dati, nag-aarawan lang po ako, nag-harvest ko ng mais. Tapos, nagkuhan po yung magdamo ng mga maisan. Sinasabihan po ang mga anak ko na magtulong sila magdamo ng mais ng mga medyo may kaya po dito sa aming lugar. Pinapauwi pa po sila kasi hindi po daw sila marunong mag-harvest. Ako na lang po ang maiwan, pinapauwi ko na lang sila. Tapos yun, hanggang hapon po, tiniis ko na lang yun na makayanin ko po para makakain lang po kami. Ang anak ko po, nakaranas pa yan magbaon ng saging, pati kamuting kahoy para makaaral lang. Kaya mahirap talaga kami noon. Tapos ang bahay namin, masikip pa kami kasi hindi po namin kaya magpagawa ng bahay kasi wala pa po talaga kaming pera. Asawa ko na labor po, kung meron pong nagbibilad ng mga mais, tinatawag ko siya. Kung siya magkarga ng mais sa truck, siya rin po ang tinatawag. Kaya yun rin po, iniipon niya rin po ang kanyang kita. Noong narinig ko po na magpatala daw sa Barrio Hall, kasi mayroon po daw programang Corpus, tumakbo po ako agad sa Barrio Hall. Marami pa pong nasasabi sa akin na huwag ka po sasali dyan, baka ano yan, bahala na, basta malista lang ako. Yun, masayang-masaya po ako. Hindi ko po talaga akalain na makahawak ako ng Kensemel. Yun lang po ang panahon na makahawak ako ng ganong malaking halaga. Tapos nakaaral po ang anak ko na panganay, naka-college na po siya ngayon. Second year college na po siya. Dahil po sa tulong ng Corpus. Active po talaga siya sa laro. Lagi po siya champion sa volleyball. Tapos sa badminton, champion rin po siya. Tapos nag-champion rin po siya sa lawn tennis. Hilig niya po talaga ang sports. Marami po ang mga medal niya pag-uwi niya.
Ang nabago po sa buhay ko, anak ko, maganda na po aming bahay, unti-unti. Tapos masaya na po ang mga anak ko kasi tuloy-tuloy na po yung pagbili ko sa mga kailangan nila. Tapos makakain na po sila lagi sa yung tunay na bigas. Kahit nakakaya sabihin, naghihirap kami. Pero alhamdulillah, dumating ang programang Pantawi. Maraming naitulong niya sa akin. Marami akong natulungan. Kasolo ko yan, lahat sila nag-aaral ngayon. Yung panganay ko, kalis na siya ngayon. 3 high school at 2 naman sa elementarya. Dahil sa programang Pantawi, naibigay ko sa kanila ang lahat na mga kailangan nila. Ito yung remembrance ko sa disability. Kahit lumiit na, hindi ko pinakawalan, hindi tinapon. Remembrance ko yan sa Children Congress. Noong dumala kami ng anak ko. Siya, nanalo siya sa tula. Salamat sa Pantawi. Natuto ako mag-volunteer. Barangay health worker ako. Marami akong natutulungan dito. Yung mga may sakit na high blood. Minsan nagkakansiling ako sa family planning, yung mga mother. Minsan mga oras ko nabuhos sa mga beneficiaries kaysa sa pamilya ko. Kaya napamahal talaga ako sa programang Pantawi. Maraming changes sa sitwasyon naman ng mga families na beneficiaries ng household. Kung noon, yung mga bata hindi masyadong pumapasok sa eskwelahan, at saka hindi sila nagpapacheck up kung walang sakit, hindi pumunta sa health center. Nung nagkaroon tayo ng Pantawid Pamilya, nagpupusa na silang pupunta sa eskwelahan kasi isa yun sa mga conditionalities ng program natin. Ang buntis na nanay, pumupunta natin sa clinic for check-up. Plus yung attendance pa nila sa family development sessions kasi isa rin yun sa mga conditionalities ng program. May improvement tayo ng social welfare and development, well-being ng mga beneficiaries ng household natin. So meron tayong significant improvement from survival to subsistence dahil sa mga ibang social protection program tulad ng SLP through CMK, pamana, supplementary feeding, social pension, and yung BOB din, yung bottom-up budgeting, convergence. So, social protection programs yung mga yun na nabanggit ko. So, pag makita ng mga tao na, uy, may presence ng RBMO nasa taas, hindi na matuloy kung whatever meron silang plano. Kay Sir RBG, pagpatuloy lang po niya ang magandang adhikain para ma-implement ng mabuti ang programa natin. Hindi lang po ang Pantawid, kundi lahat na rin ng program ng DSWD, papatuloy yung magandang adhikain para sa lahat ng constituents ng ARMM. Salamat sa Pantawi. Tapos sinabi po ng asawa ko na tawagin po namin daw ang kabayo na 4 piece. Kaya yun po ang pangalan ng kabayo namin ngayon, 4 piece.